Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi totoong magbabakasyon ka kasama ng kaibigan mo, ano? Hindi nilingon ni Cindy ang kapatid na si Alas. Iyon ang sinabi niyang dahilan sa mga magulang nila kanina nang magpaalam siya sa mga ito na mawawala siya ng 2 linggo. Sa pagkagulat din niya, hindi na siya hiningan pa ng paliwanag ng mga ito. Alam niyang lubos ang tiwala nila sa kanya. Sinabi pa ng daddy niya na huwag siyang mag-alala sa pamilya niya dahil ito na ang bahala sa lahat. Tinawagan daw nito ang ninong doming niya at nangako iyon na tutulungan itong makapasok ng trabaho sa kumpanya niyon. Ipinagpatuloy niya ang tahimik na pag-iempake ng mga dadalhing damit at personal na gamit sa pamamalagi niya sa pad ni McCoy. Nasuspendi ka dahil sa amin ni Leslie? Muli ay tanong ni Alas habang nakatingin ito sa ginagawa niyang pagsisilid ng mga damit na maliit na suitcase. Saka lang niya nilingon ang kapatid niya. May kung ano sa boses niya nang banggitin niya ang palayaw ni Carl Leslie. Leslie. Ulit niya, nakataas ang kilay rito. At kailan pa nito tinawag na Leslie ang malditang Carl Leslie na iyon? At kung iisipin niya, dahil sa pagkawindang ng utak niya kamakailan sa dami ng pressure na kinakaharap niya sa buhay, hindi na niya naisipang usisain si Alas tungkol sa insidenteng may kinalaman sa malanding iyon. Yumuko ito. Sa akin siya galit, nadadamay ka lang. Isinara niya ang bag na pinaglalagyan niya ng mga damit at naupo sa gilid ng kama. Hindi ko alam na magkakilala pala kayo ni Carl Leslie. Pwede mo bang ikwento kung paano nangyari yon? Naging kami noong pumapasok ka pa sa St. Bridget, pagtatapat nito. Umawang ang bibig niya. Ano naging kayo? Umasim ng todo ang mukha niya. Fortunato ang bida II, kayo, ng bruhang Tarsier lady na iyon. Hindi agad ito nakasagot. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa bagay na iyon. Walang indikasyon na nagkaroon ng relasyon sina Alas at Carl Leslie. Pero sa totoo lang, wala rin naman siyang paraan para malaman. Magkaiba ang crowd nila ni Carl Leslie. At dahil lalaki si Alas, hindi rin ito nagkukwento sa kanya. Bakit siya nagagalit sa akin? Sabi niya, dapat daw matutunan ko ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Pero hindi ko talaga maintindihan, wala namang sense. Wala akong natatandaang nagpakita ako ng pagiging matapobre sa kanya noon. Kasalanan ko lahat, ate. Noong naghiwalay kami, ikaw ang idinahilan ko sa kanya. Na kaya nakipag-break ako sa kanya ay dahil hindi mo siya gusto para sa akin. Napamaang na naman siya. O ganun ba? Kaya naman pala nginig na nginig ang laman sa kanya ng malditang iyon. Bakit mo sinabi sa kanya ang ganoon? Ang ibig kong sabihin, nalilito niyang tanong. Tanga ako. Pag-amin nito. Pero babawi ako sa kanya, ate. Sasabihin ko sa kanya ang totoong dahilan kung bakit ako nakipag-break sa kanya. Hindi mo ba ikukwento sa akin ang dahilang yon? Sa huli, in-involve mo na ako sa gusot ninyong iyon. Nawalan ako ng 2 linggong sweldo dahil doon. Hindi mo ba sa tingin deserve kong malaman? Napakamot ito sa ulo. Saka na lang kapag okay na kami ni Leslie. Aayusin ko muna ang gusot naming 2 bago ako magkwento. Sana lang mapatawad niya ako. At sana rin lang tanggapin pa uli niya ako. Napabuntong hininga siya ng malungkot. Napailing na lang siya. Alam mo, talaga namang kinamumuhian ko siya. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang pinagdadaanan niya. Pero naiinis pa rin ako, ha? Pero syempre, huwag kang masyadong mag-alala kapatid. Ipagdadasal kita. Na sana ay huwag siya ang mapangasawa mo. Pinandilatan niya ito. Bumagsak ang mga balikat nito. Huminga siya ng malalim. Sige na nga, sige na nga. Naiintindihan ko na ang babaeng iyon. Ikaw naman kasi, hay Alas. Hindi ka talaga nagkukulang magpahanga sa akin. Tumingin ito ng seryoso sa mukha niya. Hindi ka nagalit sa kanya? Kung ikaw nga ang talagang may kasalanan kung bakit pinag-iinitan niya ako,
Kung ganun, sabihin na natin na nabawasan ng kaunti ang galit ko sa kanya. Pero di ba, sobrang unethical ang ginawa niya? Halos mawala ako sa trabaho dahil doon, alam mo. Ikaw ang punot dulo nito, Alas. Ikaw ang dapat sisihin. Bagamat may dahilan ako para magalit sa kanya, pwede rin namang i-justify ang ginawa niya, kahit pa nga, ang sobrang drama mo naman yata niya. Itinirik niya ang kanyang mga mata. Basta siguruhin mo na lang na magiging okay na kayo para hindi na niya ako awayin pa sa Zebus pagbalik ko roon. Papatulan ko na talaga siya, Fortunato. Nasuspende ka nga, kumpirmasyon nito sa hinala nito. Tumango siya. Wala na siyang magagawa pa dahil booking na siya nito. Pero huwag kang mag-alala. May ibinigay sa aking racket iyong kaibigan ko sa Cavite, pagsisinungaling niya. Dudang tiningnan siya nito. Huwag kang mag-alala. Legal na racket to habang suspendido ako, mas mabuti pang gamitin ko ang oras ko ng produktibo. Kahit paano naman ay may bahid ng katotohanan ang sinabi niya, kaya wala siyang naramdamang konsensya sa pagsisinungaling dito. Bukod pa rito, ginagawa niya ang lahat dahil sa isang marangal na dahilan. Matibay ang paninindigan niya sa paniniwalang iyon. Pero tila alanganin pa rin ang sitwasyon. Okay ka lang ba sa pupuntahan mo? Tumango siya. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Umiti ito ng bahagya. Mag-ingat ka ha. Oo, tinapik niya ito sa pisngi at hinayaan na nitong buhatin ang kanyang maleta. Ikaw na ang bahala kina Mommy at Shawi, bilin niya rito bago sila tuluyang makalabas ng silid. Pagkatapos magpaalam sa mga magulang at bunsong kapatid ay idiniretso na ni Alas ang paghahatid sa kanya patungo sa labasan. Mag-grab taxi ka na lang. May kabigatan itong dala mo, suhestyon nito. Grab taxi ka riyan. Mahirap na tayo diba? Sanay na akong magbiyahe. Umiti siya sa kanya. Ipara mo na lang ako ng jeepney. Carry ko na ito. Napailing ito. Ang tindi na ng transformation mo. Bumungis-ngis siya. Evolution, brother. Para makasurvive. Kinindatan niya ito pagkasabi niyon. Pagkabukas ng elevator door, aktong lalabas na si Cindy nang batiin siya ng papasok na lalaki. Cindy! Lilipat ka na ba? Pagtunghay niya, nakita niya si Owen. Kumusta, bata? Bati niya rito. Iaangkat na kita. Huwag na. May lakad ka pa yata. Ay wala lang yan. Hindi naman ako nagmamadali. Sige na, akin na yan. Inagaw na nito sa kanya ang suitcase. Salamat, pero ilang hakbang lang ang 702. Hayun lang. Tumawa siya. Sa totoo lang, ayaw niyang makita pa ni McCoy na kasama niya si Owen. Hindi niya alam kung bakit. Ay, sige na nga. Natatakot ka baka magselo siya, di ba? Tudyo ni Owen sa kanya. Akala ko ba iyaya ka lang ng pamangkin niya? Hindi naman sa ganoon. Ito naman sabi na lang niya. Sige na, huwag ka na lang makulit. Hanggang sa pinto lang, okay. Umiti ito at binitbit na nga ang suitcase patungo sa harap ng pad ni McCoy. Ilang hakbang lang naman iyon mula sa elevator, kaya sa isang kisap mata ay nasa tapat na sila ng Unit 702. Si Owen na ang kumatok sa pinto. Cindy! Muntik na siyang mawala ng balanse nang salubungin siya ng yakap ni McCoy pagkabukas pa lang nito ng pinto. Mabilis na iniyakap niya ang kamay sa batok nito para huwag siyang matumba. Cindy, salamat sa Diyos nandito ka. Nabitin ang sinasabi nito nang makitang hindi siya nag-iisa. Owen. Ang bait mong ipinasama si Miss ang bida dito. Walang anuman, sagot ni Owen habang yumuko. Sumaludo siya sa kanya. Paano? Magkikita pa tayo, di ba? Alanganing iti lang ang naitugon niya rito. Hindi pa rin siya nakakahuma sa ginawang pagyakap ni McCoy sa kanya. Ayaw naman niyang maging malisyosa, pero bakit ba siya niyakap ni McCoy? Diyos ko, hanggang ngayon ay dama niya ang mainit na katawan nito sa kanya. At tila nahawaan agad siya ng init na iyon. Pasipol-sipol si Owen nang lumayo at sumakay na sa elevator. Nakahabol lang sila ni McCoy ng tingin dito. Akala ko hindi ka nababalik, sabi ni McCoy sa tapat ng tainga niya nang tuluyang makasakay sa elevator ang teenager. Pinilit niyang pigilan ang pagdampi ng kanyang mga mata. Kahit pa parang gumapang ang init na mula sa hininga nito sa buong katawan niya. Naramdaman niyang tumayo ang mga balahibo niya sa batok. Kagaya mo, may isang salita rin ako, pag-aalinlangan niyang sabi.
Natutuwa akong marinig yan. Nagtama ang mga mata nila. Kahit pa may malakas na tinig na bumubulong sa kanya, naiiwas niya ang mga mata at lumayo siya rito. Hindi niya magawa. Diyos ko! Naroon talaga ang pagkahumaling. Sobrang lakas niyon kaya hindi niya kayang ipagkaila iyon sa kanyang sarili. Parang napasong bumitiw siya sa pagkakahawak nito. Unang araw pa lang na magkasama sila sa iisang bubong, nadiskubre na niya na may atraksyon siya rito. Naku, grabe. Pero ano nga ba ang magagawang masama ng atraksyong iyon? Kontrolado niya ang sarili niya o hindi nga ba? Wala naman siyang dapat ikatakot o meron na. Ano naman kasi ang posibleng mangyari sa loob ng 2 linggong makakasama niya si McCoy para lumawig pa ang damdaming iyon? Ang sagot ay wala. Pinagkape muna siya ni McCoy pagkatapos nilang mapagtulungang mapatahan si Keisha. Sa kasalukuyan ay nahihimbing na ang sanggol. Pakiramdam ko, ubos na talaga ang enerhiya ko sa batang iyon, sabi ni McCoy habang humihigop sila ng kape sa balkonahe ng kanilang pad. Grabe, ilang araw na rin akong nahuhuli at lumiliban o nagka-cut ng time sa opisina. Kakapagod. Ngumiti si Cindy. Wala siyang ibang maisip na sabihin kundi iyon. Sobrang nadidistract siya ng lalaking amoy niya. Hindi kalakihan ang balkonahe kaya halos mag-umpugan ang mga tuhod nila habang nakapwesto sa set doon. Ano? Tanong nito, ngiting-ngiti. Ganoon talaga siguro ang baby, sagot niya na lang. Oo, tumanaw siya sa malayo. Maya-maya ay bumuntong hininga. Pwedeng manigarilyo? Tanong nito kapag kwan. Walang anuman. At kung pwede lang ay pahingi rin ng isang stick. Pampatanggal tensyon, muntik na niyang idagdag. Natetense siya sa pagkakalapit nila. Tila pagwapo ito ng pagwapo. Lalo ngayon na literal na ang lapit-lapit nito. Iniisip niya kung ano ang sasabihin ni Ella. Tiyak nahihimatayin ito sa kilig kapag nalaman ang sitwasyon niya ngayon. Mabuti na lang at wala siyang cellphone, kaya walang paraan para makontak siya ng kaibigan. Hindi pa ito nakakarating sa bahay nila, kaya hindi siya nito madadalaw sa kanila. At ipinagpapasalamat na lang niya iyon. Sa tabi ng dila nito, napipihon niyang kung ano-ano ang itsitsika nito sa pamilya niya. Sa kasuga pa ito sa gwapo, baka umakyat na palagi ito ng ligaw kay Alas kapag nakita nito ang kapatid niya. Napangiti siya sa isiping iyon. Kung may isang bagay siya na pwedeng ipagpasalamat sa kinahinatnan ng kabuhayan nila ngayon, iyon ay ang pagkakaroon niya ng totoong kaibigan sa katauhan ni Ella. Bukod pa syempre na natutuhan nilang magkakapatid ang pagiging matipid at pagbavalue sa pera, saka ang pagiging independent. Para saan ang ngiting yan? Nangingiting tanong ni McCoy sa kanya habang nagsisindi ito ng sigarilyo. Iniabot nito sa kanya ang kaha at pinadukot siya ng isang stick. Kumuha siya. Sinindihan nito ang stick niya. Wala, naisip ko lang si Ella, iyong kaibigan ko sa Zebus. Lukaret ang isang yon anya sa pagitan ng paghitit ng sigarilyo. Dunhill ang brand. Matapang. Hindi pa niya nasubukan iyon. Pero para huwag naman magmukhang trying hard, ay pinigilan niya ang mapaubo nang sumayad sa lalamunan niya ang matapang na usok. Saradong-sarado naman ang fiberglass door patungo sa loob ng silid ni Keisha, kaya nasisiguro niyang hindi mapapasok iyon ng usok. Talaga? Ikwento mo naman siya. Humitit na rin ito ng sigarilyo. Hindi niya napigilan ang bibig na magchika. Kung malalaman lang ng gagang iyon na namamasukan ako sa iyo ngayon, tiyak nahihimatayin iyon. Tila na-amuse ito sa sinabi niya. Talaga? Bakit naman? Napangiti na lamang siya. Crush kan on Tiyak na maiinggit sa akin iyon. Titig na titig ito sa kanya. Si Ella lang ba ang may crush sa akin sa Zebus? Pinagtaasan niya ito ng kilay. Ang taas ng kumpiyansa mo, Ginoong Ortiga, anya, sabay bungisngis. Si Mrs. Feliciano, di ba? Tinamaan din iyon sa'yo. Naalala mo siya? Iyong manager natin noon. Na starstruck sa'yo. Napakamot ito sa ulo. Paano naman yung ilang waitress doon? Wala bang ibang may crush sa akin na waitress sa Zebus? Hindi niya alam kung namula ang mga pisngi niya, pero para makasiguro na hindi nito makikita iyon ay nagbaling siya ng mukha. Pinili niyang huwag sagutin ito. Halatang nanunukso ito sa kanya, kaya naman agad na nag-ingay ang mga warning bell sa isip niya. Relax, Cindy, anya sa sarili habang humihitit. Paminsan-minsan lang siyang manigarilyo.
Natutunan niyang magyosi noong college, dala ng peer pressure sa barkada. Napipi ka ba, ganda? Nabitin ka ba sa sagot? Tudyo nito sa kanya. Napailing siya at saka lang humarap dito. Itinaktak niya sa ashtray ang upos ng sigarilyo niya. Wala na akong alam na ibang may crush sa iyo sa Zebus maliban kina Ella at Mrs. Feliciano. Hindi ka naman kasi regular customer doon. Umiti lang ito. Gaano ka nakatagal naninigarilyo? Naninigarilyo? Hindi ako regular smoker. Pag nainggan niyo lang. Sa estado niya sa buhay ngayon, gastos pa ang magsigarilyo siya. Magkano rin ang isang stick ng Marlboro ngayon? Ako rin. Hindi rin ako habitual smoker. Nagsisigarilyo lang ako pampawala ng stress. Naninigarilyo ka ba talaga sa harap ng babae? Okay, may mga babaeng naninigarilyo rin, di ba? Katulad mo. Oo, sa mga bar. Nagyoyosi kami. Hindi na siya tumugon sa sinabi nito. Mukhang isa siya sa mga tipong madala sa bar. Kahit pa mukhang tutok siya sa negosyo niya, nalaman niya mula sa calling card na ibinigay nito sa kanya na ito ang general manager ng Ortiga and Son Advertising, isang family-owned company, ay nasa hitsura nito na marunong itong mag-good time. Mukhang isa siya sa mga taong marunong mag-enjoy sa buhay. Hindi na siya magugulat kung malaman niyang into extreme sports din ito. Saan ka natutong manigarilyo? Tanong nito, sakto habang bubuksan na sana niya ang usapan tungkol sa extreme sports, dala na rin ang kawalan ng ibang mapag-uusapan. Sa kolehiyo. Sa St. Bridget sa Montegamo. Siguradong kilala mo iyon. Oo, doon ka pala nag-aral. Oo, ikaw. Nag-elementary ako sa Notre Dame Caloocan, doon na rin nag-high school. Tapos lumipat ako sa St. Benilde para kunin ang degree ko sa PR at advertising. Yun pa lang ang negosyo ng papa ko noon. Pagka-graduate ko, ako na ang humawak ng Ortiga and Son. Ngayon, papas into real estate in Montegamo and Hunterial. Oh, kaya pala hindi kita kakilala, hindi ka pala sa Hunterial lumaki. Halos every weekend ay naroon kami. Sigurado akong nagkakasalubong na rin tayo noon doon. Hindi lang tayo nagkaroon ng chance na magkakilala ng personal. Unang kita ko pa lang sa'yo sa Zebus, pamilyar na sa akin ang mukha mo. Ikaw rin, sabi niya. Taga-Hunterial pala tayo pareho. Kaya lang, naibenta na namin ang lahat ng properties namin doon, pati na iyong negosyo namin at bahay sa Montegamo. Tumango ito. Kami naman, taga-Hunterial pa rin hanggang ngayon. Madalas pa rin akong umuwi roon kapag maluwag sa opisina. Sina mama at papa, nasa Hunterial pa rin sila. Talaga na taga roon sila, nagbase nga lang kami rito sa Maynila dahil sa negosyo ni papa. Pero hindi namin iniwan ang ancestral house ng mga Ortiga roon. May nabili rin akong rest house sa may paanan ng Mount Bunag. O Mount Bunag. Wala na kami sa Hunterial nang itayo ang Mountain Peak Resort. Mukhang maganda raw doon Oo, ang may-ari noon, si Vince, kinakapatid ko. O iyon lang ang nasabi niya. Naubos na ang mga sinindihan nilang sigarilyo. Hindi na uli sila nagsindi. Inubos na lamang nila ang brewed coffee nila. Maya-maya ay binasag ni McCoy ang katahimikan. Tumikim ito. Cindy, tungkol kay Owen. Napatingin siya rito. Oo, ano meron kay Owen? Sasabihin ko lang, huwag mo sanang palakihin ang kanyang pagiging, paano ba ito sabihin, malambing pero parang bata pa rin. Kamuntik na siyang masamid ng iniinom na kape. Pinahid niya ang nabasang mga labi. Napatingin lang siya sa mukha nito. Seryoso ako, Cindy. May problema si Owen. Sa totoo, isa pa siya sa babysit ko dito. Ipinagbilin siya sa akin ng parents niya. Isang batang may problema. Inilayo siya ng tatay niya sa Davao dahil na-obsess yata ang bata sa professor niya sa Ateneo de Davao. 18 pa lang siya. Dapat second year college na siya, pero napahinto siya sa first year at ipinadala dito sa Maynila. O tama pala ang sinabi ni Owen na mahilig ito sa mature na babae. Tumango na lang siya sa sinabi ni McCoy. Walang problema. Ayoko lang mabigyan ng panibagong stress ang batang iyon. Mahilig siyang ma-in-love o kung ano paman. Iyan ang sabi ng tatay niya sa akin. Bata pa lang ang tatay niya, mga 36 lang siguro. Maaga siyang nag-asawa. Namatay ang mommy ni Owen nung 1 taon pa lang siya. Siguro iyon ang dahilan kaya mahilig siya sa mas matanda sa kanya.
Naghahanap ng mother figure. Sige na nga, sabi niya na lang. Poor kid. Huwag mo lang masyadong pansinin si Owen. Huwag mo na siyang masyadong i-entertain. Pero, mahirap na pag sa iyo na in love ang bata. Maawa ka naman pag nahumaling iyon sa'yo. Napasimangot siya. Para mo namang sinabing wala akong karapatang kahumalingan. Natawa ito. Hindi naman sa ganoon. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Hindi ko alam. Umingos siya. Umiti ito ng makahulugan. Sigurado akong alam mo naman. Anito sa pagitan ng paghigop ng kape. Hindi nito inaalis ang titig sa kanya. Pero hindi ko nga. Ulit niya. Humigop na rin siya sa kape niya na malamig na ngayon at saka ibinaling ang tingin sa Skylin. Naiilang siya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Sige, pakinggan mo, Cindy. At pakinggan mo ng mabuti. Hindi pwedeng ma-inlove si Owen sa iyo dahil. Tumingin siya rito. Dahil naka-reserve ka na. Naramdaman niya ang pag-iinit ng mga pisngi niya. Tama ba ang interpretasyon niya sa sinabi nito? Ayaw man niyang mag-conclude o mag-presume, hatid na kiliti sa puso niya ang sinabi nito. Pero pinili niyang huwag na lang itong pansinin kaysa tuluyan siyang mailang. Maya-maya ay narinig niya ang mahinang pagtawa nito. Bakit? Angil niya rito. Pinagtitripan ba siya nito? Wala. Ang ganda mo lang kasi kapag namumula ka. Pakiramdam niya ay lalo pang nagwala ang mga dugo niya sa buong mukha. Tila lalong nagpasikat dahil sa sinabi ng binata. Umingos siya at sinaid na ang laman ng kape. Ginoo Ortiga, pwedeng klaruhin natin ang isang bagay habang naririto ako sa poder mo at namamasukan bilang yaya ng pamangkin mo. Sige, ano iyon? Walang panunukso. Natamimi ito. Pero saglit lang iyon. Dagliring nakabawi ito at mumiti. Kung tawagin mo ang panunukso, sabi niya. Nanunukso ba ako sa'yo, Cindy? Ganun mo ba iyon nakikita? Namula na naman ang mga pisngi niya. Minabuti na niyang tumahimik na lamang. Lalo lang siyang mapapahiya rito. Pero lihim na naidasal niya na sana naman ay huwag nitong paglaruan ang damdamin niya. Kung tuwi-tuwi na ay pakikiligin siya nito, baka bumigay ang mahinang puso niya. Dumating ka rito para magtrabaho habang wala kang trabaho, Cindy, at para iligtas ang puso ng nanay mo, pilit niyang ipinaalala sa sarili. Hindi para ipasubo ang sarili sa isang siguradong wasak na puso. Sige Cindy. Patuloy na panunudyo nito. Marahas na nagbuntong hininga na lamang siya. Ano ba ang isasagot niya? Na-save siya mula sa mas malalang kahihiyan nang biglang pumailan lang ang matinis na boses ng umiiyak na si Keisha. Sa susunod na kabanata, mas malalantad ang mga komplikasyon sa relasyon ni Cindy at McCoy habang unti-unting lumalalim ang kanilang damdamin. Magkakaroon din ng mga pagsubok na magpapatunay kung hanggang saan ang kanilang katatagan sa harap ng mga intriga at problema. Kaya abangan natin,